Beshies, it's Samantha here, and welcome back to my YouTube channel. And before watching, please don't forget to click the subscribe button, and you can use my Klook promo code SamanthaFlixKlook for travel discounts. So today, Beshies, I'll be sharing how I prepared for my IELTS exam. So a lot of people are asking me, how did I manage it, where did I enroll a review, and how much did I spend, and of course, my overall experience. So, ano nga ba yung overall experience ko sa IELTS na to? So, if you're planning to take the IELTS soon, keep watching for some tips. Mga beshi, nagre-record din kasi ako dito. So, kaya yung, minsan yung eyes ko pinpunta dito, ano dyan. Kasi dalawang camera para sabay na lang siya. Sorry na. Okay, ayun. So, meet my baby nga. Meet my baby. Okay, first things first, booking my IELTS exam. I booked my exam with IDP kasi minsan may mga offers sila. So, yung akin, meron siyang cashback na 1,000 pesos. And I think I paid 13,000 for it. 13,000 for the whole exam. Yes, Beshi, medyo pricey talaga. But worth it to if serious ka talaga about studying abroad or migrating. Actually, super kabado ako during the process. Kasi parang naisip ko, ito na yun, magbubuk na ako, wala nang atrasan to. And mga beshi, smooth naman yung booking process nila kasi online lang naman to binubook. Punta lang kayo sa IG nila if may bala kayo mag-take ng IELTS exam. Okay, next. Second is tutoring and review. So, aside from booking my exam, I invested in a tutor for my IELTS review. So, I think it cost me an additional 5,000 pesos. Unlimited na siya, parang for 2 years. For 2 years hanggat makapasa ka or until ma-reach mo yung band score na gusto mo. Sobrang helpful ng may tutor eh. Nag-focus kami sa all 4 sections, lalo na sa mga nahihirapan ka. Like, one-on-one talaga siya. Zoom, or kaya Google Meet. Minsan Messenger. Video. So, yung speaking, listening, reading, and writing, lahat yon mako-cover dun sa tutor. Tapos, parang ikaw na rin yung bahala kung anong date ka available and time. So, sasabihin mo lang sa tutor. So, again, third, my experience taking the exam. Unang exam ko is listening. So, sobrang ito yung pinakamadali for me. Pero kailangan mong maging alert, tsaka kailangan focus ka talaga kasi kailangan sobrang tama talaga yung sagot mo. So, super satisfying kapag tama talaga yung sagot mo dito. So, next na tinake ko is reading. So, ito ang pinaka nahirapan talaga ako sa reading. Sobrang time pressure kasi, parang, aminado naman ako, during the review, yun na talaga ako nahihirapan. So, yun talaga yung finocus ko ng finocus. Yung reading. Ang daming passages eh. Tapos, talagang may right answer. Talagang may right answer siya. Alam mo yung nakakalito. Nakakalito talaga siya. So, again, yung tinake ko pala is IELTS academic. So, third is yung writing. So, itong writing, medyo ano naman ako dito eh. Medyo aware naman ako kung paano magsulat. Kasi nga sa Notre, sa UST, ang daming essay, daming writing. Pero yun nga, kailangan dun sa topic na ibibigay nila, masagot mo kung ano yung gusto nila. Kaya kailangan na may tutor ka para alam nyo. Tapos kailangan syempre yung grammar nyo, tama. And yung writing pala, may ano yan, task 1 and task 2. So, 20 minutes sa task 1 and 20 minutes sa task 1, 40 minutes pa sa task 2. So, nakalimutan ko na kasi nung August pa ako nag-take. Okay, last but not least. Okay, ito yung pinaka-last na tinik ko. Speaking. So, lahat to isang araw lang. Parang after lunch ako nag-speaking. Dito lang, so magkakaroon talaga kayo ng one-on-one speaking session with a foreigner. It sounds intimidating at first. Pero, okay naman siya. Magiging okay din yung conversation. Pero kailangan kasi maging conversational ka,
isipin mo, tama pa din yung grammar mo, tas yung fluency, nandun pa din dapat. Tapos, kasi ano yan magbibigay sila ng topic, tapos kailangan mong sagutin yon, kailangan madaldal ka talaga, ganun. Actually, dun sa pinagtaken kong exam, location nun is beside UST, sa may Moraita. First time ko nga nakapunta dun. Tapos nun, dun sa floor na yon, ang higpit talaga nila, mga beshi. Ang daming CCTV dun sa IDP, IELTS na office na yon para sa mga exam takers. Ganun. Pero nung ako, may kasabay ako, 2 general ba yon? Ako lang yung academic, so iba yung exam ko sa kanila. Actually, yung pinaka kinabahan ako dito sa IELTS na to is yung speaking. Kasi nga hindi naman ako conversational English speaker. Aminin ko naman yan. Pero alam niyo ba? Mas mataas pa yung band score ko doon kaysa sa reading ko. Kakaloka, di ba? Pero kasi, naging, naman ako, feeling ko naman naging yung confidence, yung confidence ko, gumanon. At saka, syempre, yung fluency and grammar. So, overall, mga beshi, IELTS was really challenging. Pero kayang-kaya if you put in the effort. Alam nyo, nung nag-tutor ako nito, nag-aaral din ako for my board exam. Sobrang, kaya alam mo yung pressure ko na, sabi ko, kaya ko ba to? Ano bang uunahin ko? Ano bang aaralin ko muna? Pero naisip ko kasi, mas una tong IELTS, kaya dito muna ako nag-focus. Tapos bago ako nag-aral ulit sa board exam ko. So, ano nga ba yung biggest tip ko? So, my biggest tip, mga beshi, practice. So, if you're enrolling or if you have a plan to book your exam, just stay calm and give it your best shot. So, good luck to all future test takers. Out there, mga beshi. So, let me know in the comments if you have any questions. About the exam itself or the process. So, again, thank you for watching. Bye!